Gina Jedtails presents Dalagang tindera sa karinderya, sinampal ng kawali ang bilyonaryong aagaw sana sa kanilang lupa. The CEO and the Poor Girl Series 2. Love Story of Isla and Leonardo. Isinulat ni Jack Sablu and narrated by Miss Lan. Hindi niyo kami maaaring paalisin ng ganito lang! Halos mamugat sa leeg ni Isla sa inis habang kaharap ang isang lalaking naka-Amerikana. Hawak ang makapal na folder na ilang araw na nilang nakakita sa harap ng karinderya. Hindi na bago kay Isla ang mukha nito. Halos araw-araw itong bumabalik. Dala ang parehong mga papel at parehong malamig na boses na parabang napakadaling burahin ang pinaghirapan ng ibang tao. Sinisira niyong hanap buhay namin! Dagdag pa niya. Maring itinuro ang maliit nilang karinderya. Dito kami kumukuha na pang araw-araw. Dito kami nabubuhay ng tatay ko. Tapos pupunta kayo rito na parang basta na lang namin iwan ang lahat dahil sinabi nyo? Bahagyang inayos ng lalaki ang salamin niya bago tumingin sa folder. But Miss Castillo, the land is legally owned by the Montenegro family. Mahinahon itong sagot na lalong nagpainit ng ulo ng dalaga. We are only here to inform you that you have been given enough time to vacate the property. Enough time? Napatawa si Isla, pero walang bahid ng saya iyon. 3 araw ang binigay niyo sa amin. 3 araw para lisanin ng lugar na ilang taon naming pinaghirapan. Seryoso ba kayo? May proseso po tayong sinusunod. Proseso? Ano klaseng proseso ang hindi mo lang kami kinakausap ng maayos? Bigla na lang may darating dito. May hawak na papel. Tapos sasabihin pag-aari na raw ito ng Montenegro. Lumapit ang ama ni Isla mula sa loob ng karinderya. Hawak pa ang sandok na ginamit sa nilulutong adobo. Kita sa mukha nito ang pagod at pag-aalala. Isla. Mahinang tawag nito. Anak, kalma. Napalingon si Isla sa ama. Pa, paano ko kakalma? Pinapaalis nila tayo. Tumingin ang lalaki sa ama ni Isla. Mr. Castillo, naiintindihan namin ang sitwasyon niyo pero... Hindi niyo naiintindihan. Putol ni Isla. Mabilis na humarap ulit dito. Kasi kung naiintindihan niyo, hindi niyo sasabihin yan na parang ang dali lang mawala ng kabuhayan. Napabuntong hininga ang lalaki. Miss Castillo, trabaho lang po ito. Ako po ay kinatawan lamang ng kumpanya. Kung kinatawan ka lang, nasa ng boss mo? Hamon ni Isla. Nasaan ang Montenegro na may lakas ng loob ang paalis sa amin pero walang tapang humarap? Sandaling natahimik ang lalaki. Napatingin ito sa kalsada. Tila may hinihintay. At doon nagsimulang magbulungan ng ilang taong nakatayo sa paligid ng karinderya. May dumarating. Grabeng gaganda ng sasakyan. Baka mga Montenegro na yan. Napalingon si Isla sa direksyon ng kalsada. 3 itim na sasakyan ang sunod-sunod na huminto sa tapat ng kanilang karinderya. Kumintabang mga ito sa tirik ng araw. Sobrang linis at mamahalin na parabang hindi bagay sa maalikabok na daan ng puwerto. Bumukas ang pinto ng gitnang sasakyan. Unang bumaba ang isang lalaking nakaitim na polo. Halatang bodyguard. Pagkatapos ay may isa pang bumaba. Hawak ang cellphone at tila may tinatawagan. At sa huli, bumaba ang isang lalaking matangkad. Maayos ang suot na kulay puting long sleeves na nakatupi hanggang siko at itim na slacks. Simple ang bihis pero hindi maikakaila ang bigat ng dating niya. Tahimik ang paligid nang humakbang siya palapit. Sir Leon. Agad na bati ng lalaking kausap ni Isla kanina. Napakunot ang noo ng dalaga. Ito na siya. Leonardo Montenegro. Ang lalaking dahilan kung bakit nanginginig sa takot ang ama niya gabi-gabi. Ang lalaking sa isang pirma lang ay kaya silang paalisin sa lugar na naging buhay na nila. Tumingin si Leon sa folder saka sa karinderya bago tuluyang bumaling kay Isla. I assume you're Isla Castillo. Malamig niyang sabi. Tinaasan siya ng kilay ni Isla. At ikaw naman siguro, ang taong sanay mang-agaw ng lupa nang hindi marunong kumatok. Nagulat ang lalaki sa tabi ni Leon. Miss Castillo, please watch your words. It's fine. Putol ni Leon. Hindi inaalis ang tingin kay Isla. Let her talk. Napangisi ang dalaga, pero galit ang nasa mga mata niya. Wow!
Ang bait mo naman pala. Pinapayagan mo akong magsalita habang pinapaalis mo kami sa sarili naming kabuhayan. This land is not yours. Sagot ni Leon, diretso at walang emosyon. Parang sinampal sa Isla sa simpleng sagot na iyon. Humakbang siya palapit. Hindi sa amin. Ilang taon kami nag-alaga sa lugar na to. Nung walang may pakailam dito, nandito kami. Nung puro damo at basura ang paligid, tatay ko ang naglinis. Tapos ngayon na may halaga na, bigla niyong sasabihin sa amin na hindi ito sa amin. Your payment records are being reviewed. But the title is under Montenegro Holdings. The factory project will proceed. Factory project? Kaya palang dali sa inyong tapakan ng maliliit. Kasi plantang nakikita nyo. Pera. Negosyo. Hindi tao. Bahagyang kumuyom ang panga ni Leon. I didn't come here to argue. Talaga? Kasi pumunta ka rito para pagpaalis ng tao. Natural lang na may argumento. Nakarinig ng ilang mahinang tawa mula sa mga kapitbahay. Pero agad din silang tumahimik nang tingnan sila ng bodyguard ni Leon. Lumapit ang ama ni Isla at marahang hinawakan ng braso niya. Anak, tama na. Pa, hindi pwedeng tama na. Bulong niya, pero sapat para marinig ni Leon. Kapag tumigil tayo, bukas wala na tayong mauuwian. Tumingin si Leon sa ama ni Isla. Sa unang pagkakataon, bahagyang nagbagong ekspresyon nito. Hindi awa, pero may kung anong sandaling pag-aalinlangan. Mr. Castillo, Sabi ni Leon. we can offer compensation. Napangisi si Isla. Ayun naman pala. Bayaran na lang para tumahimik kami. Isla, Sabay ng kanyang ama, pero hindi na nakapagpigil si Isla. Lumapit siya sa lutuan sa gilid ng karinderya at hinablot ang kawaling ginamit sa pagluluto kanina. May bahid pa ito ng uling sa ilalim. Mainit pa ang hawakan kaya napangiwi siya pero hindi niya binitiwan. Miss Castillo, Babala ng abogado at napaatras. what are you doing? Tumingin si Leon sa hawak niya saka bumalik ang tingin kay Isla. Put that. Bakit? Ngayon ka lang ba natakot? Hindi gumalaw si Leon. Hindi ako natatakot sa kawali. Dapat lang. Sagot ni Isla, humakbang palapit. Pero matakot ka sa taong wala nang mawawala. Isla, Sigaw ng ama niya. Pero huli na. Sa sobrang galit, sa sobrang sakit, sa sobrang takot na kinikimkim niya sa loob ng ilang araw, itinaas ni Isla ang kawali at walang pag-aalinlangang ibinungad iyon sa mukha ni Leonardo Montenegro. Hindi malakas na sapat para saktan siya ng todo, pero sapat para dumikit ang itim na uling sa pisngi at panga nito. Nagulat ang lahat. Para bang tumigil ang buong puwerto. Nanigas ang bodyguards. Natakpan ng abogado ang bibig niya. Ang ama ni Isla ay napahawak sa dibdib sa gulat. Si Leon naman ay natiling nakatayo. Dahan-dahang hinawakan ng pisngi na may itim na marka ng uling. Ilang segundo siyang hindi nagsalita. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumingin kay Isla. do you have any idea what you just did? Oo, nilagyan ko ng marka ang mukha ng taong gustong burahin ang buhay namin. Naging mas matalim ang tingin ni Leon, pero sa halip na magalit agad, bahagya siyang ngumisi. Isang ngising hindi masaya, hindi rin mabait. Interesting. Sabi niya, napakunot ang noon ni Isla. Anong interesting? Lumapit si Leon ng isang hakbang, hindi umatras ang dalaga, kahit gusto ng tuhod niyang manginig. Most people beg when they meet me. You hit me with a pan. Kung gusto mo, may kasunod pa. May napasinghap sa paligid, pero si Leon, imbis na mapahiya, ay tila mas lalo pang natuon ang pansin sa kanya. Sir, Maingat na singit ng abogado. shall we call the police? Tumingin si Leon kay Isla. Pagkatapos ay sa maliit na karinderya sa likod nito. No. Sagot niya. Nagulat ang lahat maging si Isla. No. Ulit ng abogado. Pinahid ni Leon gamit ang lalaki ang uling sa kanyang panga. Saka tinitigan ng maitim naman siya sa kanyang daliri. No. Ulit niya, mas malinaw. Not yet. Nanlaki ang mata ng dalaga. Not yet? Ano yun? May schedule ang paghihiganti mo? Witty, Malamig niyang sabi. but careless. Mas mabuti ng careless kaysa duwag.
Bumaba ang tingin ni Leon sa kanya. You think I'm a coward? Pinapauna mo og bugado mo. Pinapadala mong bodyguard mo. Pinapapirma mo sa papel ang pananakot mo. Ikaw ang sumagot. Tumahimik si Leon at sa katahimikang iyon, mas lalo siyang naging nakakatakot. Pagkatapos ay lumapit pa ng kaunti, sapat para bumaba ang boses niya at sila lang halos ang magkarinigan. You want to fight me, Isla Castillo? Tumaas ang baba ni Isla. Oo, Then fight properly. Not with charcoal. Not with the pan. Bring documents. Bring proof. Bring everything you think you can stand against my claim. napatigil si Isla. Hindi iyon ang inaasahan niyang sasabihin nito. Are you challenging me? Tanong niya. I'm giving you 7 days Para ano? to prove this land belongs to you. If you can't, you leave. Mariing kumuyom ang kamay ni Isla sa hawakan ng kawali. At kung mapatunayan namin, sandaling tumingin si Leon sa karenderya, saka bumalik ang mata kay Isla. Then I'll stop the demolition. Dagbulungan ng mga tao sa paligid. Sir Leon, Gulat na sabi ng abogado. but the board already approved. I said 7 days. Putol ni Leon. Hindi man lang ito nilingon. Nanatiling nakatingin si Isla sa kanya. Pilit binabasa kung niloloko ba siya nito. Bakit mo gagawin yan? Tanong niya. Lumapit si Leon sa sasakyan, pero bago pumasok, huminto siya at muling tumingin sa kanya. Because I want to see if your courage is strong as your temper. Sumara ang pinto ng sasakyan. Nanatili si Isla sa kinatatayuan niya. Hawak pa rin ang kawali, habang unti-unting umaandar palayo ang mga sasakyan ng Montenegro. Nang tuluyang mawala ang mga ito sa kalsada, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Pero kasabay nun, ang bigat na bumagsak sa dibdib niya. Samantala, Damn it! singhal ni Leon habang ibinabato sa upuan ang wipes na nangingitim na sa uling. Mahigpit siyang napapikit at pinisil ang pagitan ng kanyang mga kilay. Ilang beses na niyang pinunasan ng mukha niya, pero may bakas pa rin ng itim sa gilid ng kanyang panga. Mas nakakainis pa roon, hindi mawala sa isip niya ang mukha ni Isla Castillo habang hawak nito ang kawali. Matapang, galit, hindi umatras kahit alam nitong kaya niyang ipatawag ang pulis anumang oras. Napadilit siya nang tumunog ang cellphone niya. Nang makita niya ang pangalan ng tumatawag, napabuntong hininga siya bago sinagot iyon. Ma, What took you so long, iho? Bumungad ang kanyang ina, si Lisa Montenegro. Nakahanda ng dinner sa bahay. Umuwi ka na. Excited na akong makita ka ulit. Huminga ng malalim si Leon at sumandal sa upuan. may inaasikaso pa ako, ma. I'm sorry. Papunta na ako. Ano na naman ang inaasikaso mo? Business agad. Kakabaling mo pa lang sa puerto. Trabaho na kaagad ang inuuna mo? Importanteng bagay yun. Mas importante pa sa dinner natin. Napatingin si Leon sa bintana. Sa labas, unti-unting lumalayo ang karinderya ni na Isla. Mula sa kinauupuan niya, tanaw pa rin niya ang maliit na establishmentong pinagtitipunan ng ilang kapitbahay. No, Mahinang sagot niya. I'll be home soon. Good. At sana naman maayos ang mukha mo pagdating dito. May mga bisita tayo. Bahagyang nanigas ang panga ni Leon. Guests? Yes, your father invited some people from the board. And someone else. Ma, I told you I don't want any surprise dinner. It's not a surprise. I just didn't tell you. Same thing. Narinig niya ang mahinang tawa ng kanyang ina sa kabilang linya. Stop being so serious, Leon. Umuwi ka na. And please, don't make that face when you arrive. What face? That face na parang gusto mong bilhin ang buong mundo, tapos ipasara kinabukasan. Napapikit si Leon. I'll see you later, ma. Love you, iho. Saglit siyang natahimik bago sumagot. Love you too. Pinatay niya ang tawag at ibinaba ang cellphone sa tabi niya. Tahimik sa loob ng kotse. Pero ramdam pa rin niya ang inis na kumakapit sa dibdib niya. Kinuha niya muli ang wipes at pinunasan ang natitirang uling sa kanyang panga. Nang makita iyon ng kanyang driver sa rearview mirror, agad itong ibinaba ang tingin. Sasabihin ka? Malamig na tanong ni Leon. Wala po, sir. Good. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas,
Hindi na rin napigilan ng driver na muling sumuliyap. Dahan-dahang umangat ang tingin ni Leon. You're steering. Pasensya na po, sir. Unang beses ko lang po kasing makakita na may gumawa niyan sa inyo. Then forget what you saw. Opo, sir. Sumandal muli si Leon, pero lalo lang sumikip ang panga niya. Forget what you saw. Madaling sabihin, pero siya mismo, hindi niya makalimutan. Isla Castillo, isang tendera sa karenderya na walang abogado o koneksyon. Pero may lakas ng loob na tumayo sa harap niya at sabihin sa kanyang duwag siya. Napahilot siya sa sentido. Sir. Maingat na tawag ng abogado na nasa passenger seat. About Miss Castillo, should I prepare a complaint? Physical assault po yun. We have witnesses. Hindi agad sumagot si Leon. Sir? No. Napalingon ng abogado. No. I said no. But she humiliated you in public. Doon tumalim ang tingin ni Leon. I know what she did. Then why give her 7 days? We can proceed with the eviction. Legally, nasa atin ang titulo. Legally. But I want to see their records first. Sir, with all due respect, a small karinderya should not delay a factory project. Nanlamig ang tingin ni Leon. With all due respect, attorney. Don't tell me what should or should not delay my project. Agad na natahimik ang abogado. Muling tumingin si Leon sa labas ng bintana. Ilang minuto pa ang lumipas bago siya bumabay ng kotse. At doon ay bumungad sa kanya ang kanyang ina na tila kanina pang naghihintay. Anak! Nakangiting tawag ng ina ni Leon. Ngunit napawi agad ang ngiting iyon nang lumapit ito at hinawakan ng pisngi ng anak na medyo nangingitim at namumula. What the hell happened to your beautiful face? Napapikit si Leon sa inis. Bah, don't make it dramatic. Dramatic? Halos tumaas ang boses ni Lisa. Leonardo, may uling ang mukha mo at namumula ang pisngi mo. Anong nangyari? Naaksidente ka ba? Hindi. May nanakit sa'yo. Hindi agad sumagot si Leon. Doon lalo pang naningkit ang mata ng kanyang ina. May nanakit sa'yo. Bah. Huminga ng malalim si Leon at iniwas ang tingin. It's nothing. Nothing? Hinawakan ni Lisa ang baba niya at pilit siyang pinapaharap. Anak, hindi nagkakaroon ng uling at pulang marka ang mukha ng tao dahil sa nothing. Narinig ni Leon ang mahinang pigil ng tawa mula sa likod niya. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang driver na biglang yumuko. You find this funny? Malamig na tanong ni Leon. No, sir. May ubulong po ako. Napatingin si Lisa sa driver. Ikaw, sabihin mo sa akin anong nangyari. Halos mamutla ang driver. Madam, ako po'y nagmamaneho lang. Then you saw something. Ma, leave him alone. Mas lalong naging seryoso ang mukha ni Lisa. I won't leave anyone alone until someone tells me why my son looks like he lost a fight with a dirty cooking pan. Natingilan si Leon. Maling-mali ang salitang napili ng kanyang ina. Muling napayoko ang driver, pero halatang pinipigil ang tawa. Get the car inside. Iritadong sambit ni Leon sa driver. Yes, sir. Mabilis na sagot ng driver. Halos tumakbo pabalik sa sasakyan. Bumalik ang tingin ni Lisa sa anak. Dirty cooking pan? Coincidence. Leonardo Montenegro, don't lie to your mother. Napabuntong hininga si Leon. Alam niyang hindi siya makakalusot dito. Kahit kaya niyang patahimikin ang buong boardroom sa isang tingin, sa harap ng ina niya, wala siyang panalo. May maliit na problema lang sa puerto. Business? Yes. At may kinalaman ng maliit na problema na iyon sa uling sa mukha mo. Saglit siyang natahimik bago malamig na sumagot. A woman. A woman? Don't look so excited, ma. I'm not excited. Pero kitang-kita sa mukha nito na interesado na siya. Sino siya? No one important. Kung no one important siya, bakit mukha ka naiinis pero iniisip mo pa rin siya? I'm not thinking about her. I didn't say her name, anak. Mas lalong sumama ang tingin niya. I'm going inside. Humakbang siya papasok, ngunit agad siyang sinabayan ng kanyang ina. Wait, so a woman did that to your face? Ma. Sinampal ka ba? No. Sinuntok? No. Kinagat? What? No.
Then what? Huminto si Leon sa gitna ng entrada at humarap sa kanyang ina. She hit me with the pan. Ilang segundo silang nagkatitigan na para bang may dumaang anghel. Pagkatapos, hindi na napigilan ni Lisa ang mapatawa. Ma, Babala ni Leon. I'm sorry, sabi nito. Pilit na pinipigilan ng tawa pero bigo. I'm really sorry, anak. But, with the pan? it wasn't funny. It is not funny. Mabilis itong sabi pero tumatawa pa rin ang mga mata. It is concerning. Very concerning. Pero anak, sino ba itong babaeng may lakas ng loob na gawin yun sa'yo? Isla Castillo. Castillo? Yung may maliit na karenderya sa lupa ng project? Tumigas ang mukha ni Leon. Yes. Ah, bahagyang nawala ang ngiti ng kanyang ina. So pinuntahan mo sila? I had to. Leon, kakauwi mo lang. Bakit ikaw agad ang humarap doon? Hindi na nagsalita pa si Leon. Iniwan niya ang kanyang ina sa living at pagkatapos ay nagtungo sa kanyang silid upang maligo at harapan ang dinner. Samantala, deserve ng mokong na yon na mahampas ng kwali sa muka. Inis na sambit ni Isla habang nilalagyan niya ng ulam ang mangkok na isa-serve ng kaibigan niyang si Nola na nagtatrabaho rin sa kanilang karinderya. Ilang araw na ang lumipas pero tila hindi pa rin nababawasan ang inis niya. Sa tuwing naaalala niya ang malamig na tingin ni Leonardo, kumukulo na naman ang dugo niya. Isla! Sabay ni Nola habang kinuha ang mangkok. Ilang beses mo nang sinabi yan ngayong araw? At sasabihin ko pa ulit mamaya. Deserve niya. Umiling si Nola pero halatang pinipigilan ang tawa. Aminin mo, hindi ka lang galit. Naiinis ka rin kasi hindi siya natakot sa'yo. Napatigil si Isla sa pagkuha ng sandok. Ha? Oo, karaniwan kapag binuluyuan mong lalaki, umaatras. Pero yon, parang mas lalo pang naku-curious sa'yo eh. Curious? Hindi ako exhibit sa perya para ma-curious siya. Hindi ko sinabing exhibit ka. Pero ganun ang dating. Ngumisi si Nola. Ang sinasabi ko lang, kakaiba siya. Kakaiba talaga. Kakaibang kapal ng muka. Napatawa si Nola pero agad din iyong naputol nang mapatingin siya sa labas. Mula sa di kalayuan ay paparating ang isang itim na BMW. Makintab at mabagal ang takbo na para bang isang presidente ang sakay. Lo, bulong ni Nola, napahawak sa gilid ng counter. Isla, ano na naman? Inis sa tanong ni Isla habang inaayos ang mga mangkok sa tray. May paparating. Customer. Kung customer yan, baka bumubuang yan ang bibilhin. Napakunot ang noon ni Isla at napalingon sa labas. Nanlaki agad ang mga mata niya nang huminto ang BMW sa tapat ng karenderya nila. Hindi pa naman bumubukas ang pinto ng sasakyan, alam na niya kung sino ang sakay. Hindi maaari. Bulong niya. Unang bumaba ang isang lalaking nakaitim na polo, halatang bodyguard. Pagkatapos ay dahan-dahang bumaba si Leon Montenegro. Suot ang simpleng itim na long sleeves na nakatupi hanggang siko at itim rin na slacks na parang kasing itim ng budhi nito. Tahimik na napatingin ang mga kumakain sa loob ng karenderya. Si Nola naman ay halos idikit na ang sarili kay Isla. Siya yan! Alam ko. Ang linis ng mukha niya ngayon. Nola? Ano? Observation lang eh. Humakbang papasok si Leon sa karenderya. Hindi nagmamadali pero ramdam sa bawat kilos ang bigat ng presensya nito. Parang kahit wala itong sinasabi, kusang tumatahimik ang mga tao. Huminto ito sa harap ni Isla. Miss Castillo. Tinaasan siya ni Isla ng kilay. Mr. Montenegro, naligaw ka ba? Wala kaming binibentang lupa sa menu. May bahagyang gumalaw sa gilid ng labi ni Leon pero hindi tuluyang ngumiti. I am here to eat. Napakurap si Isla. Ha? I said I'm here to eat. Napatingin si Nola kay Isla, pagkatapos kay Leon. Sir, seryoso po ba kayo? Tumingin si Leon kay Nola. Do I look like I'm joking? Hindi po. Parang hindi po talaga kayo marunong mag-joke. Nola, saway ni Isla. Napababa ng tingin si Nola pero halatang pinipigilan ng tawa. Umupo si Leon sa bakanting mesa malapit sa bintana. Anything available? Hindi agad gumalaw si Isla. Alam mo bang hindi to fine dining?
I know. Wala kaming steak. I didn't ask for steak. Wala rin kaming imported wine. I asked for food. Wala rin kaming pasensya para sa mayayabang. Doon bahagyang tumingala si Leon at tumingin mismo sa kanya. Then I'm glad I'm not ordering that. Napailing si Isla pero kumuha rin ng plato. Nilagyan niya iyon ng kanin, adobo at gulay. Pagkatapos ay inilapag niya sa mesa ni Leon ng medyo malakas. Ayan, kumain ka. Baka mamaya sabihin mo pinapabayaan ka namin. Tiningnan ni Leon ang plato, saka bumalik ang tingin kay Isla. No spoon. Huminga ng malalim si Isla, kumuha ng kutsara at tinidor at inilapag iyon sa tabi ng plato. May kailangan ka pa, Your Majesty? Tubig. Napapikit si Isla. Mula sa likod, sumingit agad si Nola. Ako na sa tubig. Baka baso naman ang isunod mong ihampas. Nola, ano? Concern lang ako sa baso natin. Tahimik na kinuha ni Leon ng kutsara. Your stuff is honest. Ngunit kita ni Isla na hindi tinikman ni Leon ang pagkain. I came here to ask about your documents. Agad na nawala ang pangaasar sa mukha ni Isla. Akala ko ba kakain ka? I can do both. Hindi ko ibibigay sa'yo ang kahit anong hawak namin. I didn't ask you to give them to me. Then anong gusto mo? I want to know what you have. Napahawak si Isla sa gilid ng mesa. Bakit? Para alam mo kung paano kami lalabanan? No. Para malaman ko kung may mali sa proseso. Hindi umimik si Isla. Sa halip ay iniwas niya ang tingin at huminga ng malalim. Pilit pinapakalma ang bigat na biglang sumikip sa dibdib niya. Dahil sa totoo lang, wala namang mali sa proseso. Sila ang mali. Sila ang matagal na nanirahan at naghahanap buhay sa lupang hindi naman talaga kanila. Ilang taon nilang pinaniwalaan ng sarili nilang sapat na ang tagal na pinanatili nila roon para matawag iyong kanila. Pero sa batas, ibang usapan iyon. At yun ang masakit. Dahil kahit gaano niya ipaglaban ng karinderya, alam niyang sa papel, mahina sila. Umalis ka na rito. Mahina pero madiin niyang sabi. Bahagyang kumunot ang noon ni Leon. Why? Basta umalis ka na. Miss Castillo. Kung patuloy mong gagawin to. Putol niya. Pilit tinatago ang panginginig ng boses. Mapipilitan akong isampal ulit sa iyong kawali. Saglit na natahimik si Leon. Tinitigan niya si Isla na para bang sinusubukan niyang basahin ng hindi niya ito kayang sabihin. Is that a threat? Tumaas ang baba ni Isla. Warning. Noted. Good. Ngayon, umalis ka na. Hindi gumalaw si Leon. You're hiding something. Napakunot ang noon niya. Excuse me? Kanina, ang tapang-tapang mo makapagdalo. Ngayon bigla mo akong pinapaalis. Baka na-realize ko lang na nakakainis kang kausap. I already know that's not the reason. Mas lalong uminit ang ulo ng dalaga. Grabe ka talaga. Pati iniisip ko gusto mong angkinin. I'm asking because it involves my company. Hindi. Nagtatanong ka dahil sanay kang may sagot agad ang mga tao sa'yo. Huminga ng malalim si Isla at masinigpitan ang hawak sa sobre. Alam mo ba kung anong mahirap sa mga katulad mo? Tell me. Kapag gusto niyong kunin ng isang bagay, may papel kayo, may pirma, may abogado, may kotse, may tao kayong pinapadala. Kami? Alaala lang ang meron kami. Pawis, utang, pagod. Mga gabing hindi natutulog si Papa kakaisip kung paano kami mabubuhay kinabukasan. Hindi agad nakasagot si Leon. Pero sa dulo, alam ko namang hindi yun sapat. Isla, mahinang tawag ni Nola. Napapikit si Isla sandali, saka pilit na ngumiti kahit halatang pagod na siya. Kaya umalis ka na, Mr. Montenegro. Kumain ka na. Nakita mo na ang lugar. Nakita mo na rin kung gaano kami kaliit kumpara sa inyo. Tumayo si Leon mula sa upuan. Akala ni Isla ay aalis na ito, pero sa halip ay humakbang siya palapit. Hindi umatras si Isla, pero ramdam niyang bumilis ang tibok ng puso niya. You're not small. Napatingin siya rito. Don't say that. Hindi dahil wala kayong titulo. Wala na kayong halaga. Natigilan si Isla sa sinabi ni Leon. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Pero mabilis niyang ibinalik ang pader sa mukha niya.
Ang galing mo magsalita. Pero sa huli, papaalisin mo pa rin kami. If the land is legally ours, yes. Napangiti siya ng mapait. See? Kaya ayoko ng awa mo. I'm not giving you pity. Then ano? Time. 7 araw? Para ano? Para masumaba lang ang paghihintay bago kami tuluyang mawalan? Hindi agad umimik si Leon. Nanatili lang siyang nakatingin kay Isla, pero nang maramdaman niyang wala na rin siyang maibibigay na sagot na hindi nakakasakit, tumalikod siya. Sa pagkakataong iyon, gusto niyang sampalin ang kanyang sarili. Bakit nga ba siya nagpunta sa karinderya? Wala naman na siyang dahilan para puntahan pa ang lugar. 1 araw na lang at matatapos na ang palugit na ibinigay niya. Kung tutuusin, dapat nasa opisina siya. Abala sa mga papeles, meeting at tawag mula sa board. Marami siyang kailangang ayusin. Marami siyang kailangang pirmahan. Pero heto siya, nakatayo sa loob ng maliit na kalendarya. Nagsasayang ng oras sa pakikipagtalo sa babaeng ilang araw na niyang hindi maalis sa isip. Umalis ka na. Muling sabi ni Isla, pero hindi na kasing tigas ng una ang boses niya. Huminto si Leon sa paghakbang pero hindi siya lumingon. That's what I'm doing. Good. Good. Ulit niya, mas malamig ang tono. Tahimik silang dalawa sandali. Mula sa counter, dahan-dahang sumilip si Nola. Hawak ang baso na kanina pa niyang hindi na ibigay sa customer. Aalis na po ba kayo, sir? Yes. Hindi niyo po ba uubusin yung pagkain? Tumingin si Isla kay Nola. Nola? Ano? Sayang, binayaran niya yun eh. Tiningnan ni Leon ang plato sa mesa. Halos di pa nagalaw. Pack it. Napakurap si Isla. Ano? I said pack it. For take-out? Tanong ni Nola, medyo hindi makapaniwala. Yes. Bahagyang naningkit ang mata ni Isla. May chef ka sa mansyon niyo, hindi ba? Meron. Tapos magte-take out ka pa rin dito? It's food. I paid for it. Ang weird mo talaga. Is that part of the service? Insulting customers? Depende sa customer. Sumimangot si Isla habang binabalot ang natirang ulam ni Leon. Sinadya pa niyang higpitan ng tali ng supot na para bang doon niya ibinuhos ang inis niya. Pero napawi ang simangot niya nang may tumawag mula sa labas ng karenderya. Ganda! Dito 2 order! Sambit ni Noel, isang suki nilang kakarating lang. Agad na lumambot ang mukha ni Isla. Oo, sandali lang. Nakangiting sagot niya. Ngunit pagbalik ng tingin niya kay Leon, bumalik agad ang simangot niya. Napansin naman iyon ni Leon. Really? Bahagya siyang umisi at itinaas ang isang kilay. Kailangan pala tawagin kang ganda para ngumiti ka? Napahinto si Isla sa pagbabalot. Excuse me? Kanina parang gusto mo akong iampas sa kaldero. Ngayon 1 tawag lang ng ganda, nakangiti ka na. Customer namin siya. I'm a customer too. Hindi ka mukhang customer. Mukha kang problema na nakaupo sa mesa. Hindi alam ni Isla kung paano natapos ang usapang iyon. Basta ang alam niya, sa tuwing lumalapit si Leon, tila nakakalimutan niyang huminga ng maayos. At kinaiinisan niya iyon. Dapat galit ang nararamdaman niya. Dapat inis lang. Dapat wala ng iba. Pero bakit sa tuwing tititig ito, sa bawat tahimik nitong sagot at sa tuwing tinatawag siya nito sa pangalan, parang gusto na lang niyang lamunin siya ng lupa sa kaba. Kinagabihan, matapos niyang linisin ang karinderya at siguraduhing maayos na nakasara ang lahat, umuwi sila ng kanyang ama sa maliit nilang bahay sa likod ng tindahan. Pagkapasok pa lamang nila, agad niyang napansin ang paghilot ng ama sa sariling likod. Itay, masakit na po bang likod niyo? Tanong niya habang inilapag ang maliit na supot ng natirang ulam sa mesa. Uminom na po ba kayo ng gamot? Umupo si Mang Tomas sa lumang kahoy na upuan at marahang hinilot ang tagaliran niya. Uminom na ako kanina. Kanina pa yon. Dapat may isa pa bago kayo matulog. Anak, parang mas kabisado mo pa ang gamot ko kaysa sa akin. Kasi po kapag kayong tatanungin, laging okay lang kahit hindi naman. Bahagyang ngumiti ang ama niya. Okay lang ako. See? Napataas ang kilay ni Isla habang kumukuha ng baso at tubig. Ganyan ang sinasabi ko. Kinuha niya ang gamot sa maliit na lalagyan sa ibabaw ng aparador at inilapit iyon sa ama. Inumin niyo na po. Sumunod naman si Mang Tomas. Kinuha nito ang gamot at ininom kasabay ng tubig.
Tahimik siyang pinagbasdan ni Isla hanggang sa maibaba nito ang baso. Ayan, masaya ka na. Tanong ng ama niya. Hindi pa. Bukas po ulit. Boss na boss ang dating mo, anak. Mana po sa inyo. Hindi ako ganyan kasungit. Napailing na lamang si Isla. Akma na sana niyang tatanggalin ang suot niyang hairnet nang may marinig siyang katok mula sa labas. Natigilan siya. Sino na yan? Tanong niya, napatingin sa ama. Maging si Mang Tomas ay napakunot ang noo. May inaasahan ka ba? Wala po. Muling kumatok. Dahan-dahang lumapit si Isla sa pinto at sumilip muna sa maliit na bintana. Isang babaeng maayos ang bihis ang nakatayo sa labas. May hawak na maliit na sobre at tila hindi naman mukhang delikado. Sino pong kailangan nyo? Tanong ni Isla na hindi pa rin binubuksan ng pinto. Ay, Miss Ivan. Sagot ng babae. Pinapunto pa ako rito ni Mrs. Lisa Montenegro. Sa pagkakarinig ng apelyido, agad nanigas ang buong pagkatao ni Isla. Montenegro? Ano naman ang kailangan nila sa amin? Lumapit si Mang Tomas sa likod niya. Anak, buksan mo muna. Pakinggan natin. Ayoko na pong may makausap ng Montenegro ngayong gabi. Hindi naman siya si Leon. Pareho lang po. Galing pa rin sa kanila. Mula sa labas, mahinahong nagsalita ang babae. Miss Castillo, hindi po ako nandito para manakot o magdala ng notice. May ipinaabot lang po si Ma'am Lisa. Napatingin si Isla sa ama. Kapag kapelis yan, hindi tayo pipirma. Tumango si Mang Tomas. Alam ko. Dahang-dahang binuksan ni Isla ang pinto pero hindi niya ito tuluyang niluwagan. Nakatayo siya sa pagitan ng babae at ng loob ng bahay. Parang bantay na ayaw basta magpapasok ng kahit sino. Ano yan? Tanong niya, diretso ang tingin sa sobre. Ngumiti ng bahagya si Miss Ivan. Letter po mula kay Mrs. Montenegro. Para kanino? Para sa inyo po. Napakunot ang noon ng Isla. Sa akin? Opo. Ano naman ang pakailam ng nanay ni Leon sa akin? Saglit na natigilan si Miss Ivan. Marahil hindi inaasahang diretsahan iyon. Madam Lisa would like to invite you to the mansion tomorrow morning. What? Halos sabay na sabi ni na Isla at Mang Tomas. Umiling agad si Isla. Hindi. Hindi ako pupunta. Miss Castillo, sabihin niyo sa madam niyo, tungkol ito sa lupa, kay Leon na lang siya makapag-usap. Siya naman ang nagbigay ng palugit, hindi ba? Hindi raw po ito tungkol sa eviction notice. Then tungkol saan? Hindi agad sumagot si Miss Ivan. Tumingin ito sandali kay Mang Tomas saka muling bumalik kay Isla. She said she wants to speak with the woman who hit her son with a pan. Ano? Yun pong sabi niya. Maghihintay siya sa inyo kaya't pumunta po kayo bukas. Sa mga sumunod na araw, walang nagawa si Isla kundi ang magtungo sa mansyon. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa karenderiya, mahigpit niyang hinawakan ng sobre ng mga resibo sa kandungan niya. Hindi niya alam kung bakit kailangan pang dalhin iyon, pero pakiramdam niya, yun na lang ang pananggan niya sa lugar na pupuntahan niya. Pagdating sa Montenegro Mansion, hindi niya napigilang mapahinto sa pagbaba ng sasakyan. Ang laki ng bahay. Hindi lang basta malaki, kundi parang hindi dapat tirhan ng tao, kundi ipagmayabang. May mataas na gate, mahabang driveway, mga harding pulidong-pulido at mga katulong na tahimik na gumagalaw sa paligid. Grabe. Kahit halaman dito mukhang mas mayaman pa sa akin eh. Miss Castillo. Napalingon siya. Nandoon si Miss Ivan. Maayos pa rin ang suot at may magalang na ngiti. This way po. Nasa garden si Madam Lisa. Garden? Hindi sa opisina? Mas gusto po ni Madam ang casual conversation. Casual? Sa mansyon? Dinala siya ni Miss Ivan sa malawak na garden sa likod ng bahay. Doon niya nakita si Lisa Montenegro. Nakaupo sa ilalim ng malaking payong. May nakahandang tsaa at ilang pagkain sa mesa. Maganda si Lisa. Eleganteng babae pero hindi malamig ang itsura. Nang makita siya, agad itong ngumiti at tumayo. Isla Castillo. Bati nito. Huminto si Isla, ilang hakbang mula sa kanya. Mrs. Montenegro. Lisa na lang. Mahinahon itong sabi. Mas komportable po ako sa Mrs. Montenegro. Bahagyang ngumiti ang matanda. Fair enough. Please, sit. Umupo si Isla pero tuwid na tuwid ang likod niya. Hawak pa rin niya ang sobre sa kandungan niya. Napansin naman iyon ni Lisa.
You brought documents. Para sigurado lang po. Good. Kumuha si Lisa ng tasa ng tsaa saka tumingin sa kanya. I like women who come prepared. Hindi alam ni Isla kung papuri ba iyon o pagsusuri, kaya hindi nilang siya sumagot. Sandaling natahimik ang dalawa. Pagkatapos, nagsalita si Lisa. So, you are the girl who hit my son with the pan. Napapikit si Isla sa hiya at inis. Kung pinapunta niyo po ako dito para pag-usapan yun. I am not angry. Dumilat si Isla at tiningnan siya. A little shocked, yes. Curious, definitely, but not angry. Bakit po? Because Leon is not an easy man to shake. Bahagyang sumandal si Lisa sa upuan. And yet you did. Hindi nakasagot ang dalaga. At gusto kong malaman kung bakit. Hindi kung bakit mo siya hinampas. Alam ko na yon. Gusto kong malaman kung bakit kanya binalikan. Natigilan ang dalaga. Binalikan? Yes. My son has ignored the bigger problems in a small karinderya. But for some reason, he keeps going back to yours. Mabilis na uminit ang mukha ni Isla. Siguro po dahil project niya yun. Maybe. Hindi po siya pumupunta ron dahil sa akin. Hindi agad nagsalita si Lisa. Tinitigan lang siya nito na para bang alam na alam nitong nagsisinungaling siya kahit hindi pa siya tapos magsalita. Mrs. Montenegro, tungkol po ba talaga to sa lupa? Yes. That's why I called you here. Kung papayag ka, ako mismo ang haharang kay Leon. Pero may kondisyon. Po? May party dito sa mansyon at nais kong pumunta ka roon. Ilang segundo siyang hindi nakasagot. Akala ni Isla, mali lang ang narinig niya. Party? Sa mansyon? Siya? Sandali lang po. Pinapupunta niyo po ako para pag-usapan ng lupa. Tapos ngayon, gusto niyo akong umattend ng party? Yes. Bakit po? Because I need you there. My son is so stubborn, Iha. Tingin ko ay kung naroon ka, titigilan na niya ang lupang iyon. Samantala, pagpasok ni Leon sa mansyon ay natigilan siya sa hallway nang makita si Isla. Mukha itong galing sa garden. Hawak ang isang sobre at tila nagpipilit magmukhang kalmado kahit halatang hindi komportable sa paligid. Napahinto rin si Isla nang makita siya. Ilang segundo silang nagkatitigan. Si Leon ang unang nagsalita. What are you doing here? Agad tumaas ang kilay ni Isla. Good afternoon din sa'yo. Isla. Ano? May batas ba dito na bawal akong tumapak sa tiles ng mansyon nyo? Who brought you here? Driver nyo. Who invited you? Nanay mo. Mas lalong kumunot ang noo ni Leon. My mother? Oo. Unless may iba ka pang nanay dito. Don't be sarcastic. Then don't ask like I broke into your house. Huminga ng malalim si Leon at tumingin sa sobrang hawak niya. What did she give you? Agad na inilapit ni Isla ang sobre sa dibdib niya. Bakit? Babawiin mo? I'm asking. At sumagot ako. Wala kang pakialam. Kung may kinalaman yan sa lupa, meron. Kung gusto mong malaman, tanungin mong nanay mo. Akma nang lalampasan siya ng Isla pero humarang si Leon sa daan. Hindi naman masyadong malapit pero sapat para mapahinto siya. Move, sabi ni Isla. Tell me what happened. Hindi ako empleyado mo. I know. Then stop ordering me around. I am not ordering you. Parang oo. Bumaba ang tingin ni Leon sa mukha niya. Did my mother upset you? Natigilan si Isla. Hindi niya inaasahan ng tanong na iyon. Akala niya magagalit ito. Akala niya uusisain siya nito dahil may pinuntahan siyang hindi nito alam. Pero hindi. Ang unang inisip nito ay kung may ginawa bang masama ang ina nito sa kanya. Mabilis siyang ibinalik ang tapang sa mukha niya. Hindi. Are you sure? Oo. At huwag kang mag-alala. Hindi ko sinampal ng kawali ang nanay mo. Akma sanang sasagot si Leon, ngunit natigilan siya nang makita mula sa hallway ang kanyang ina. Hindi ito nag-iisa. Kasama nito ang kanyang ama at inang lalaking halatang mula sa board. Mabilis kumiglas si Leon. Hinawakan niya ang pulso ni Isla at hinila ito papasok sa gilid ng silid. Anong... Manahimik ka muna, pwede? Mahinang sabi ni Leon habang tinatakpan ang labi niya. Nanlaki ang mga mata ni Isla. Sa sobrang bilis ng pangyayari,
Hindi agad siya nakapalag. Nakasandal na siya ngayon sa dingding habang si Leon ay nasa mismong harapan niya. Sobrang lapit nito. Masyado. Ramdam niya ang init ng katawan nito, ang amoy ng pabango nito, ang bigat ng tingin nitong nakatutok sa kanya. At ang mas nakakainis, mas mabilis ang tibok ng puso niya kaysa sa dapat. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin sa kamay nitong nakatakip sa bibig niya. Saka muling tumingin sa mga mata nito na parabang sinasabing alisin mo ito bago kita kagatin. Naintindihan yata iyon ni Leon dahil marahan niyang inalis ang kamay niya. Don't make a sound. Bulong nito. Huminga ng malalim si Isla pero imbes na kumalma, mas lalo lang siyang kinabahan dahil mas naramdaman niyang malapit ito. Kung gusto mong tumahimik ako, huwag mo kong hilahin na parang sako ng bigas. Pabulong niyang sagot. I didn't have a choice. Lagi kang may choice. Mayaman ka, di ba? Specialty niyo yun. Bahagyang gumalaw ang labi ni Leon pero hindi siya ngumiti ng tuluyan. You still have the energy to argue. Sa'yo? Always. Good to know. Hindi yun compliment. I'll take it anyway. Napasingap siya ng bahagya nang mas lumapit ito sa pinto para makinig sa mga yabag sa labas. Dahil doon, halos wala nang pagitan ang balikat nito sa kanya. Leon! Umatras ka! Doon si Leon tumingin sa kanya. For a second, hindi agad nagsalita ang binata. Para ngayon lang din ito napansin kung gaano sila kalapit. Bumaba sandali ang tingin niya sa mukha niyang dalaga, sa mga mata nito, sa pisking halatang namumula, at sa labi nitong pilit na pinipigilang magsalita pa. Why? Mababa ang boses niyang tanong. Natigilan si Isla. Bakit? Ulit niya pero mas mahina na ngayon. Kailangan pa bang itanong? Yes. Dahil ang lapit mo. Alam ko. Mas uminit ang mukha niya. Kung alam mo, umatras ka. Hindi agad gumalaw si Leon. Nanatili siya nakatingin dito. Tahimik, seryoso at parang may pinipigilang sabihin. Are you nervous? Hindi. You're breathing differently. Natural. Bigla mo akong hinila sa isang kwarto. That's the only reason? Oo. Sure. Leonardo Montenegro, wag mo akong subukan. Huli na. Mahinang sagot ni Leon. Hindi alam ni Isla kung bakit parang mas lalong kumabog ang dibdib niya sa simpleng sagot ni iyon. Gusto niyang itulak ito. Gusto niyang pagalitan. Pero hindi gumagalaw ang mga kamay niya. Sa labas, narinig nila ang boses ni Dario, ang ama ni Leon. Make sure the announcement happens tomorrow. I don't want any more delays. Agad na nagbago ang mukha ni Isla. Akma siyang lalabas pero mabilis na hinawakan ni Leon ang braso niya. Don't. Bitawan mo nga ako. Not yet. Bakit? Ayaw mong marinig ko pa? Ayoko makita ka niya ngayon. Bakit? Because I'll hurt you with words. And I don't trust myself to stay quiet. Natigilan si Isla. Hindi niya inaasahan iyon. Dahan-dahan siyang tumingin sa binata. Hindi ito nakatingin sa pinto ngayon, kundi sa kanya. Hindi mo ko kailangan ipagtanggol. I know. Then bakit? Because I want to. Ayoko. Parang may kung anong humila sa hangin sa pagitan nila. Hindi makagalaw si Isla. Hindi rin makasagot. Ang unfair. Kapag mayabang ito, madali siyang magalit. Kapag malamig naman ito, madali siyang lumaban. Pero kapag ganito ito magsalita na tahimik, diretso at parang siya lang ang tao sa harap nito, hindi niya alam kung saan ilalagay ang sarili. Leon? What? Umatras ka na. This time, ginawa ni Leon ang nais ng dalaga, pero hindi ganoon kalayo. Sapat lang para makahinga siya ng maayos, pero kulang para mawala ang kaba. You're red. Mabilis na hinawakan ni Isla ang pisngi niya. Mainit dito. May aircon. Mainit pa rin. Sa'yo lang yata. Yabang ka talaga, no? Hindi ako nagyayabang. Anong tawag mo dyan? Salita tumahimik si Leon. Bungaba ang tingin niya sa pisngi ni Isla na halatang namumula na, kahit pilit nitong itinatago. Ang ganda mo kapag namumula ang pisngi mo. Natigilan si Isla, na para bang biglang may naipit sa lalamunan niya. Ilang segundo siya nakatitig lang kay Leon. Hindi sigurado kung tama ba ang narinig niya o sadyang nawawala na ang katinoan niya dahil sa kaba. Ha? Yun lang ang naisagot niya. Hindi umiwas ng tingin si Leon. Narinig mo. Mas lalo siyang namula. Hindi. Ulitin mo. Bahagyang tumaas ang kilay nito.
You want me to repeat it? No. Mabilis niyang sagot, saka napatingin sa gilid. Hindi. Hindi ko gustong ulitin mo. Gusto ko lang kumpirmahin kung nababaliw ka na. Hindi pa. Good. Kasi ako, malapit na. Doon bahagyang ngumiti si Leon. Napahawak si Isla sa dibdib niya, kunwari inaayos ang hawak niyang sobre. Pero ang totoo, sinusubukan lang niyang pakalmahin ang tibok ng puso niya. Bakit mo sinasabi yan? Tanong niya, mas mahina na ang boses. Because it's true. Hindi lahat ng totoo kailangan sabihin. Sa'yo, parang kailangan. Umirap si Isla at mabilis na itinulak palayo si Leon. Tumabi ka nga. Ang lapit-lapit mo. Nakakairita. Hindi na sumagot si Leon, pero nakita niya ang maliit na ngisi sa labi nito bago siya tuluyang lumabas ng mansyon. At doon lang nakahinga ng maayos si Isla. Akala niya, pagkatapos ng araw na iyon ay magiging tahimik na ulit ang buhay niya. Pero nagkamali siya. Dahil habang mas dumadalas ang pagdating ni Leon sa karinderya, mas lalo ring lumalala ang pagkabog ng puso niya. At iyon ang pinakaayaw niyang aminin. Siguro tipo ka niyan, biglang sabi ni Nola habang nakasandal sa counter. Isang linggo na mula nang nagbantaan siyang paalisin kayo, pero hanggang ngayon, nandito pa rin kayo sa lupa. At siya, araw-araw yata may attendance dito. Hindi umimik si Isla. Sa halip, pinagmasdan niya lang ang question ni Leon na unti-unting papalayo sa karinderya. Hoy! Tinitigan mo pa talaga hanggang mawala ah. Sinisigurado ko lang na umalis na siya. Sure ka? Oo. Kasi yung mukha mo parang ayaw mong umalis siya eh. Mabilisan na palingon si Isla. Nola? Ano? Observation lang. Puro ka observation. Magtrabaho ka nga. Tapos na ako. Lumapit si Nola sa kanya at sumilip din sa labas. Aminin mo na kasi. Iba nang tingin mo sa kanya. Hindi. Maring ulit ni Isla bago tumalikod para ayusin ang mga kawaling wala namang laman. Mayabang siya. Hindi ko tipong pananalita niya. Pati itsura niya. Pati paglakan niya. Pati dulo ng hibla ng buhok niya. Napangisi si Nola habang nakasandal sa counter. Grabe. Hanggang buhok kasama sa reklamo. Lahat. Kung may listahan ako ng ayaw ko sa lalaki, mukha niyang cover page. Ganun ba? Natigilan si Isla. Hindi kay Nola galing ang boses na iyon. Dahan-dahan siyang lumingon at halos malaglag ang hawak niyang kawali nang makita si Leon na nakatayo sa may entrada ng karinderya. Nakasuksok ang isang kamay nito sa bulsa, habang ang kabila ay may hawak na susi ng kotse. Kalmado ang mukha nito, pero malinaw ang ngisi sa gilid ng labi. Anong ginagawa mo rito? Agad na tanong ni Isla. Pilit itinatago ang gulat. Lumapit si Leon sa kanya habang ang mga mata ay nakatitig pa rin sa dalaga. Bumalik ako. Kitang-kita ko nga. I was supposed to tell you something. Bahagya niyang ikiniling ang ulo. Pero parang mas interesting yun narinig ko. Wala kang narinig. I heard my face is the cover page of your list. Nakangising sabi ni Leon, bahagyang natawa. Sabi nila, kapag lalo mong inaayawan ng isang tao. Napakunot ang noo ni Isla at nabilis siyang humarap dito. Huwag mong ituloy. Mas lalo mong iniisip. Tuloy ni Leon. Nanlaki ang mata niya. Ang kapal ng mukha mo. Well, I didn't come here just to seize you. Talaga? Kasi ang galing-galing mo. I came to tell you something. Ano na naman? May bagong kondisyon ng nanay mo? Yes. Napasinghap si Isla. Alam ko na. Hindi ako pupunta kung kailangan kong ngumiti sa mga taong gusto kaming paalisin. You don't have to smile. Eh di mabuti. But you have to come with me. Ha? I'll pick you up tonight. My mother wants me to accompany you to the party. Napabuntong hininga si Isla at umiwas ng tingin. Wala namang mangyayari kahit pumunta ako ron, Leon. Natutuwa lang siya sa akin kaya ganun. Pero ang totoo, wala naman talaga. Pag-usapan natin ito mamaya. Akma pa sanang magsasalita si Isla, ngunit nauna nang tumalikod at naglakad pabalik sa sasakyan. Nang makapasok siya roon, saka lamang siya nakahinga ng malalim. Mariin siyang napapikit, hindi dahil sa sinabi ni Isla, kundi dahil sa patuloy na pagkabog ng husto ng puso niya. Nang makauwi, Hindi ba siya dapat inimbitahan sa party na to, Mom? mariing sabi ni Leon habang nakatayo sa study room.
Kalmado namang uminom ng tsaa si Lisa. Tila hindi alintana ang inis sa boses ng anak. At bakit naman, ha? Because she doesn't belong in the crowd. Bumaba ang tasa ni Lisa sa mesa. Careful, Leon. Pangit pakinggan yan. Alam ni Leon kung paano iyon tumunog, kaya agad niyang inayos ang sinabi. That's not what I mean. You know how they are. They'll humiliate her. Or maybe, you're just worried. I am not. You are. I'm protecting her from unnecessary trouble. Protecting? Ulit ni Lisa, halatang natutuwa. Ang bilis namang napunta sa protecting. Mom, Ano? Totoo naman. Napabuntong hininga si Leon at inayos ang manggas ng polo niya. you should cancel the invitation. No. Mom, Mas lalo kong hindi ika-cancel. Sumandal si Lisa sa upuan. May makahulugang ngiti sa labi. Besides, magaling akong matchmaker, iho. Tingin ko, bagay sila ng Tito Rafael mo. what? Halos kulog ang lakas ng boses ni Leon. Napakurap si Lisa, saka napangiti ng mas malawak. Oh, what did you say? Sabi ko, bagay sila ni Rafael. Why would you even think that? Why not? Rafael is charming, polite, successful, and single. She's too old for her. 32 lang siya. That's old. Nagtaas ng isang kilay si Lisa. Your father was 32 when I married him. That's different. Bakit different? Natahimik si Leon ng ilang saglit. Doon mas lalo pang lumapad ang ngiti ni Lisa. Ah, so may problema ka pala kung may ibang lalaking lumapit kay Isla. I didn't say that. Sinabi ko lang na matanda na si Tito para kay Isla. So? Tanong ni Lisa, nakangiti pa rin. So, hindi sila bagay. Bakit? Because they're not. Ang lalim ng explanation mo, iho. Pang board meeting. Napabuntong hininga si Leon at umiwas ng tingin. Mom, don't start. I'm not starting anything. Ikaw ang masyadong defensive. I am not defensive. Leonardo, halos tanggalin mo na sa guest seats ang sarili mong tito dahil lang sinabi kong bagay sila ni Isla. It's not good for her. And sinong good for her? Hindi agad nakasagot si Leon. Nanatili siya nakatayo sa harap ng ina. Mariin ang tikom ng panga pero wala siyang mailabas na sagot. Dahil kahit sa sarili niya, hindi niya pa kayang aminin kung bakit ganoon na lang ang inis niya sa ideya na may ibang lalaking lalapit kay Isla. Bahagyang ibinaling ni Lisa ang ulo. Ikaw ba? Agad si Leon na napatingin sa ina. What? I asked if you think you're good for her. I didn't say that. But you want to stand beside her. Because she'll be surrounded by people who might insult her. And? And she needs someone there. Someone? Or you? Kaya ba ayaw mo na pakailaman ang lupa? Halos isang buwan ka nang balik ng balik sa lugar ni Isla. Halos isang buwan na ring dinedelay ang party na to. Mom. Don't mom me. Ibinaba ni Lisa ang tasa sa mesa. Kilala kita. Kapag trabaho, diretso ka. Walang paligoy-ligoy. Kapag may problema, inaayos mo agad. Pero ngayon, ikaw mismo humihingi ng extension sa board. Ikaw ang nagsabing wag munang galawin ng karinderya. Ikaw ang nagpapuntas ng tao para bantayan ang lugar nila nang hindi nila alam. Umigting ang panga ni Leon. For security. For Isla. Sabihin mo sa akin, iho. Kung hindi siya si Isla, gagawin mo ba lahat ng ito? Ang tanong na iyon ay hindi kayang sagutin agad ni Leon. Dahil kahit anong dahilan ang ilatag niya, legal concern, company reputation, incomplete documents, alam niyang hindi sapat iyon. Dahil kung ibang tao iyon, baka abogado ang pinapunta niya. Kung ibang tao iyon, baka isang pirma lang ay ibinigay na niya. Kung ibang tao iyon, hindi siya pa ulit-ulit na babalik sa maliit na karenderya para umorder ng sinigang na kabisado na niya ang lasa. At kung ibang tao iyon, hindi siya ganito kabilis mainis sa simpleng ideya na may ibang lalaking tatayo sa tabi nito. Leon. Mas mahinang tawag ni Lisa. Mahuminga siya ng malalim. I don't know what you want me to say. The truth. The truth? Napatawa siya ng mahina pero walang saya iyon. The truth is, I don't know what I'm doing. Natigilan si Lisa. Yun ang unang pagkakataon na narinig niya ang anak na halos umamin ng ganoon.
I keep telling myself it's because of the land. Because of the papers. Because of the company. Pero tuwing nandun ako, tuwing nakikita ko siya, I forget what I came there for. Lumambot ang mukha ni Lisa at doon natumanaw sa malayo si Leon. She's stubborn. She's reckless. She argues even when she's scared. She looks at me like she wants to throw another pan at my face. Napabuntong hininga si Leon pero hindi nawala ang bigat sa boses niya. And she doesn't look at me like I'm Leonardo Montenegro. She doesn't care about the name, the money, the company. Kapag mali ako, sinasabi niya. Kapag mayabang ako, sinasampal niya ako ng salita. At minsan kawali. Dagdag ni Lisa. Dahan-dahang napalingon si Leon pero may maliit na ngiti na muntik nang lumabas sa labi niya. Mabilis din iyong nawala. I don't want anyone hurting her. Amin niya sa huli. Nanatili si Lisa na tahimik at nakikinig sa anak. I don't want her standing in that room tonight. Surrounded by people who will make her feel like she's less than them. At gusto ko siya. Saglit siyang tumigil. Parang mismong sarili niya ay nabigla sa inamin. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. At higit pa yun sa pagiging gusto. Hindi agad nakapagsalita ang ina. Sa loob ng mahabang panahon, bihira niyang makita ang anak na ganito. Si Leon na palaging kontrolado ang emosyon, na laging may sagot sa lahat, na mas pinipiling manahimik kaysa aminin kung ano ang nasa loob niya. Ngayon, nakatayo ito sa harap niya. Tila pagod nakakapigil sa sariling nararamdaman. Ano pang ginagawa mo rito? Bakit hindi mo siya puntahan at aminin na gusto mo siya? Doon natingilan si Leon. Parang biglang nawala ang lahat ng handa niyang isagot. Kanina pa siyang maraming dahilan. Ang party, ang board, ang lupa, ang investigasyon, ang ama niya. Pero sa tanong ng kanyang ina, wala siyang naisagot kahit isa. Mom, it is not that easy. Bakit? Dahil matapang siya. No. Dahil palasagot siya. No. Dahil kaya kanyang hampasin ng kawali. Napapikit si Leon. But it's not helping. Then tell me what's stopping you. Huminga ng malalim ang binata. Sa unang pagkakataon, hindi na siya naghanap ng dahilan. Hindi na niya inisip ang board, ang lupa, ang party o ang magiging reaksyon ng kahit sino. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng mansyon. Leon! Tawag ni Lisa pero hindi na siya lumingon. Ilang sandali lang ay nasa loob na siya ng sasakyan. Mahigpit ang hawak sa manibela habang pinahaharurot iyon patungo sa lugar ni Isla. Hindi niya alam kung anong eksaktong sasabihin. Hindi niya alam kung tatanggapin ba nito, kung pagtatawanan ba siya, o kung muli siya nitong itutulak palayo. Pero alam niyang isang bagay. Hindi na niya kayang patagalin pa. Samantala, bahala na. Sambit ni Isla habang lumalabas sa kahoy na gate ng kanilang bahay. Balak na sana niyang lakarin ng papunta sa sakayan nang bigla siyang mapahinto. Isang malakas na sinag ng ilaw mula sa kotse ang tumama sa harapan niya. Napapikit siya at itinakip ang kamay sa mga mata. Sino ba yan? Mabilis na namatay ang ilaw at doon niya nakita si Leon. Bumaba ito mula sa kotse. Halos singal pa na parang minadali nitong makarating. Hindi ito gaya ng inaasahan niyang ayos na ayos para sa party. Nakasuot pa rin pero bahagyang magulo ang buhok at halatang may tensyon sa muka. Mabilis itong lumapit sa kanya. Anong... The party's over. Putol na Leon na mabigat ang paghinga. Ano? Hindi ka na pupunta. Excuse me? Hindi mo na kailangan pumunta sa mansyon. Sandali lang. Itinaas ni Isla ang kamay niya. Ikaw ba nagdesisyon yan? Kasi kung oo, Leon, hindi kita sinasabing... I stopped the announcement. Parang biglang nawala ang lahat ng galit na nakahanda ni Isla na ibato sa binata. Anong sinabi mo? Huminga ng malalim si Leon. Pilit kinakalma ang sarili. The board was going to announce the Puerto Factory tonight. My father wanted to proceed kahit hindi pa tapos ang review. I stopped it. Paano? Una pa lang. Alam ko nang wala kang magagawa sa lupa. Wala kang hawak na titulo. Wala kang kontratang sapat para labanan ang pangalan ng pamilya ko. Kahit anong lakas ng loob mo. Kahit ilang beses mo akong sigawan. Alam ko, sa papel, mahina ang laban mo. Parang may kung anong tumusok sa dibdib ni Isla. Alam niya iyon. Matagal na niyang alam.
Pero iba pa rin pala kapag narinig mismo mula sa binata. So, pinaglaruan mo lang kami? Mabilis na umiling si Leon. No. Then ano, pinatagal mo lang para maawa ka sa amin? Para makita mo kung hanggang saan kami kakapit bago tuluyang bumitaw? Hindi. Eh ano, Leon? Sabihin mo ng diretso. Huminga si Leon ng malalim. Pinatagal ko ang desisyon ko. Dahil akala ko, nakukuluhan lang ako. Natahimik si Isla. Kaya naman marahang lumapit si Leon kay Isla ng bahagya. Akala ko naiistorbo lang ako sa tapang mo. Akala ko kaya kita naiisip dahil sinampal mo ako ng kawali sa harap ng maraming tao. Akala ko bumabalik ako sa karinderya dahil kailangan ko siguraduhin ng records. Hindi ba? Totoo yun. Pero hindi yun ang buong dahilan. Bumalik ako dahil gusto kita makita. Hindi gumalaw si Isla. Parang biglang humina ang lahat ng ingay sa paligid. Ang malakas na tibok na lang ng puso niya ang naririnig niya. Leon, I try to deny it. I try to convince myself na responsibility ko lang to. Na kung may mali sa lupa, kailangan kong ayusin dahil Montenegro ako. Pero habang tumatagal, hindi na yun ang iniisip ko. then what? I think about you. Sabi niya ng mababa ang boses na tila ba nakikiusap. Kung nakakain ka na ba? Kung pagod ka na ba? Kung nagpapanggap ka na naman na hindi ka takot kahit halata sa mata mo. Mabilis na umiwas ng tingin ang dalaga. Huwag ka magsalita ng ganyan. Why? Kasi nagugulo mo ako. Doon pumatak ang luha ng Isla, pero mabilis niya iyong pinawi. Ayaw niyang makita ni Leon at ayaw nitong isipin na mahina siya. Ayaw niyang maramdaman nitong may epekto na ito sa kanya. Pero huli na, nakita na iyon ni Leon. Isla, Umuwi ka na. please. Umuwi ka na, Leon. Hindi kita iiwan ng umiiyak. Hindi ako umiiyak. Isla, Hindi nga. Mariina sabi ni Isla. Pero lalo lang nanginig ang boses niya. Napahawak siya sa dibdib niya na parang kailangan niyang pigilan ang sarili niyang tuluyang bumigay. Hindi mo ba naiintindihan? Ang gulo-gulo na. Galit ako sa'yo. Dapat galit lang ako sa'yo. Pero bakit kapag nandyan ka, parang hindi ko na alam kung anong dapat kong maramdaman. Tahimik si Leon. Hindi siya lumapit. Hindi rin nagsalita agad. Hinayaan lang niya itong ilabas ang bigat sa dibdib. Ayokong umasa. Ayokong masanay na nandyan ka. Ayokong kapag may problema, ikaw ang una kong hahanapin. Kasi paano kung isang araw, ikaw din palang dahilan kung bakit kami tuluyang mawawala sa lugar namin. at tingin mo gagawin ko yun? Tingin mo, iiwan kita sa oras na mas kailangan mo ko? Napakurap si Isla. Nangingilid pa rin ang luha. Leon, Sabihin mo lang na mahal mo ko. Sabihin mo lang na gusto mo rin ako kahit konti. At handa akong itaya ang lahat, Isla. doon na tuluyang natigilan ang dalaga. Parang biglang huminto ang paligid. Kahit ang pangalan ko. Kahit ang posisyon ko. Kahit ang galit ng pamilya ko, gagawin ko, mapatunayan ko lang sa'yo na seryoso ko nung sinabi kong mahal kita. Tuluyan nang pumatak ang luha ni Isla. At sa pagkakataong iyon, hindi na niya napigilan iyon. Bakit? Bakit mo ko kayang piliin ng ganon kadali? Tahimik siyang tinitigan ng binata. Sa pagkakataong iyon, wala nang yabang sa mukha nito. Wala na rin ang lamig ng titig na nakasanayan ni Isla. Ang naroon na lang ay ang katotohanang matagal na niyang gustong sabihin. Dahil una pa lang, sigurado na ako. Unang kita ko pa lang sa'yo, alam ko na, Isla. Alam mo na agad? Tumango si Leon. Alam kong may isang bagay sa'yo na hindi ko basta makakalimutan. Napakurap si Isla. Tila hindi alam kung matutuwa o maiiyak. Leon, unang kita natin, sinampal kita ng kawali. I remember. Tapos doon ka naging sigurado. Hindi sa kawali. Sa mata mo. Agad umiwas ng tingin ang dalaga. Sa totoo lang, gustong-gusto niya si Leon. Matagal na niyang pinipigilan. Matagal na niyang tinatakpan ng inis at galit. Pero hindi na rin niya kayang lokohin ang sarili. Sadyang nilaro lang sila ng tadhana. At sa pangit pang paraan sila pinagtagpo. Pero sino nga ba ang kayang magdikta sa puso? Hindi iyon basta nauutusan. Hindi iyon basta napapatahimik.
Kahit ilang beses mong sabihing mali, kapag naramdaman na nito ang tama, mahirap ng talikuran. Walang sagot na ibinigay si Isla. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit kay Leon. Halata ang kaba sa bawat hakbang niya. Pero hindi ito umaatras. Nasa harap na siya nito, marahan siyang tumingkayat at tinampian ang labi ng binata. Saglit lang iyon. Mabilis at mahinahon. Pero sapat para pareho silang matahimik. Napatigil si Leon. Tila hindi agad makapaniwala sa ginawa niya. Si Isla naman ay mabilis na napayuko. Namumula ang pisngi at halos hindi alam kung saan ilalagay ang sarili. Ako. Mahina niyang simula na nanginginig ang boses. Ako. Sa lahat. Dahan-dahan siyang tumingin kay Leon. Lahat ang ayaw kong aminin noon. Nagustuhan ko lahat sa'yo. Nanatiling tahimik si Leon. Sa sobrang tahimik nito, kinabahan tuloy ang dalaga. Bakit hindi ka nagsasalita? Kung tatahimik ka lang, babawiin ko na lang. Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil marahang hinawakan ni Leon ang kamay niya. Don't. Mababa ang boses nitong sabi. Napatingin siya sa kamay nilang magkadikit. Don't take it back. Napalunok si Isla. Hindi ko alam kung tama to. Hindi ko rin alam. Pero alam ko ayoko mawala ka. At ayoko mawala to. Leon, I won't rush you. marahang hinaplos ni Leon ang likod ng kamay ni Isla. Pero mananatili ako sa'yo. At mananatili kang akin. Habang inaayos natin ang lahat. Napapikit si Isla. Sa pagkakataong iyon, hindi na niya pinigilan ang nararamdaman. Marahan siyang lumapit at muling naglapat ang kanilang mga labi. Tahimik, banayad, at puno ng pangakong hindi man perpekto ang lahat, pipiliin pa rin nila ang isa't isa hanggang sa huli at lalaban ng pareho. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lang.